Ang conference room sa Apex Investments ay amoy mamahaling pabango at pagtataksil. Nakaupo ako roon, hawak ang isang kulubot na 50 pesos sa isang kamay at ang panty ng misis ko sa kabila, sinusubukang intindihin ang nangyari. Ako si Daniel Morales. 38 anyos na ako. At hanggang 90 segundo lang ang nakalipas, akala ko alam ko na ang buhay ko. Huwag kang maghintay sa misis mo ngayong gabi, Morales, sabi ni Ricardo Cruz, ang boss ko sa loob ng 6 na taon, nakangiti na parang nanalo siya sa loto. Aalagaan ko ng mabuti siya. Nakatingin ang buong executive team. 23 tao sa maayos na suit, hawak ang baso ng champagne, mukha nila halo ng gulat at halos hindi maitagong tuwa. At nandun si Nicole, hindi, si Natalie, ang asawa ko sa loob ng 11 taon, nakaupo sa kandungan ni Ricardo na parang pinakanatural na bagay sa mundo. Namumula ang mukha niya, hindi ko alam kung dahil sa alak o sa hiya. Pero hindi siya gumagalaw, hindi kumakibo, nakaupo lang, nakapatong ang kamay sa balikat ni Ricardo na parang siya ang may-ari nito. Dinala ko siya sa party na to, ipinakilala sa mga taong to, ipinagmamalaki na na-promote siya bilang senior marketing director sa kumpanya niya. At ngayon, eto siya, pinapahiya ako na parang pinakamalaking tanga sa Makati. Kung nag-e-enjoy ka sa kwentong to hanggang ngayon, pindutin mo na yung subscribe button. Mag-comment ka sa baba kung ano sa tingin mo ang mangyayari next at ismash mo yung like button. Trust me, hindi mo gustong palampasin kung saan patungo to. Tumingin ulit ako sa 50 pesos, may nakasulat sa pulang tinta, paupa. Parang ako'y service na binabayaran para sa paggamit ng asawa ko. Siguradong panty ni Natalie yon. Binili ko yon para sa kanya noong nakaraang Valentine's Day. Itim na may pulang trim. Sinuot niya yon kaninang umaga nang magbihis kami para sa party. Nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa lungkot, hindi pa sa galit. Dahil sa sobrang hindi makapaniwala na nangyayari talaga to, na pinahiya ako ng boss ko sa harap ng buong leadership team. Nakasabwat si Natalie. Daniel, sabi ni Joanna Perez, ang CFO, lumapit sa akin na may pag-aalala sa mata. Okay ka lang ba? Hindi ako okay, pero may malamig at kalkulado nang naninirahan sa unang gulat. Ilang instinktong pang self-preservation mula sa paglaki sa tondo. Sa pakikipaglaban para makapagtapos sa State University habang nagtatrabaho ng 3 trabaho, sa pagbuo ng career sa finance kung saan isang maling galaw lang pwedeng mawala ang lahat. Okay lang ako, narinig ko ang sarili kong sabi. Kakaiba ang boses ko, malayo. Kailangan ko lang tumawag. Lumabas ako ng conference room na sinusundan ng lahat ng mata. Sumakay sa elevator pababa ng 43 palapag hanggang sa ground floor. Tinamaan ako ng init ng Agosto nang lumabas ako, pero tinanggap ko yon. Kailangan ko ng totoong pisikal na bagay para mag-ground ako sa sandali. Kinuha ko ang phone at tinawagan si Marco Fernandez, ang abogado ko at college roommate. Sinagot niya sa pangalawang ring. Dan, anong problema? Kakaiba ang boses mo. Kailangan ko ng divorce papers ngayong gabi, sabi ko, habang nanonood ng dumadaang sasakyan sa Ayala Avenue. At kailangan mo ring idig ang finances ni Ricardo Cruz. Ang boss ko, sa tingin ko nag-e-embezzle siya sa kumpanya at ipapapatunay ko yon. Tahimik si Marco sandali. Anong nangyari? Natutulog siya kay Natalie. Tinapon pa ang panty nito sa harap ng buong executive team. Binayaran ako ng 50 pesos para doon. Tumawa ako, malupit at mapait. Nakakatawa, wala na akong pakialam kay Natalie. Pero pinahiya niya ako publicly at yon ang malaking pagkakamali niya na pagsisisihan niya. May papers na ako bukas ng umaga, sabi ni Marco. Naging professional ang boses. Kita tayo sa opisina ko 7 AM. At Dan, huwag ka munang umuwi. Manatili sa iba. Ipagpalagay nilang nabaliw sila sa'yo. Binaba ko ang tawag at tiningnan ang refleksyon ko sa bintana ng tindahan. Suot ko ang Hugo Boss suit na pinilit ni Natalie bilhin ko, ang Rolex na regalo niya sa 10th anniversary namin, ang Italian shoes na mas mahal pa sa unang kotse ko. Lahat ng simbolo ng tagumpay. At wala sa mga yon ang may saysay. Biglang bumuzz ang phone ko. Text mula kay Natalie. Saan ka pumunta? Nagbibiro lang si Ricardo. Bumalik ka sa taas. Tinanggal ko ng walang sagot. Isa pang text mula kay Ricardo.
Walang samaan ng loob, Morales. Konting executive bonding lang. Mabait na asawa mo. Ngumiti ako. Totoong ngumiti dahil ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ni Ricardo Cruz ay ginawa na niya. Akala niya nabaliw niya ako. Akala niya aalis akong talunan, baka mag-resign pa. Siguradong masyadong nahihiya para hamunin siya ulit. Hindi niya alam na may file ako sa kanya sa loob ng 8 buwan. Hindi niya alam na nakita ko ang mga irregularidad sa acquisition accounts. Hindi niya alam na hinihintay ko lang ang tamang oras para ilantad siya. At binigay niya sa akin yon na parang regalo. Tinawagan ko ang kapatid ko. Si Tito Morales ang sumagot, may malakas na tugtog sa background. 4 na taon siyang mas bata sa akin, may 3 matagumpay na auto repair shop at may guest room sa bahay niya sa Quezon City. Tito, kailangan ko ng tutuluyan ngayong gabi at baka matagal pa. Sige. Anong nangyari? Mahabang kwento. Sasabihin ko pagdating ko. Ang pangatlong tawag ay mas mahirap. Tinawagan ko ang nanay ko sa Sampaloc kung saan nakatira pa rin siya sa parehong bahay na binili ng tatay ko noong 1985 bago siya kinain ng kanser ng 12 anyos ako. Sinagot niya sa ika-4 na ring, medyo hingal. Daniel, okay ka lang ba? Nay, maghihiwalay na kami ni Natalie. Ipapaliwanag ko lahat mamaya, pero gusto ko marinig mo mula sa akin. Tahimik, tapos, nagdaya ba siya sa'yo? Hindi kailanman nagustuhan ng nanay ko si Natalie. Sabi niya masyadong ambisyosa, masyadong mukha lang ang habol, masyadong status conscious. Itinuring ko noon na lumaang pag-iisip niya, pero ang mga nanay, may paraan silang maging tama sa mga bagay na to. Oo, nay, nagdaya siya. Pasensya na, anak, pero alam mo ba? Mas mabuti ka pa nang wala siya. Hindi niya pinahalagahan ng meron siya. Nag-usap kami ng ilang minuto bago ko binaba at nagsimulang maglakad. Hindi pa sa bahay ni Tito, wala ring partikular na pupuntahan. Naglakad lang, hinayaang palamig ng hangin sa gabi ang nag-aalab na hiya na unti-unting nagiging iba. Nagiging mas matigas at nakafocus. Pagdating ko sa Rizal Park, papalubog na ang araw sa lawa, pininturahan ang langit ng kulay kahel at lila. Nakahanap ako ng bench at naupo, kinuha ang phone para repasuhin ang ebidensya ko laban kay Ricardo. 8 buwan na ang nakalipas nang mapansin ko ang mga discrepancy sa quarterly reports. Wala namang malaki, maliit lang na hindi tumutugma sa numbers. Bilang senior financial analyst, nakikita ko ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Mga pattern sa data na nagpapakita ng katotohanan sa ilalim. Nagsimula akong magdig ng tahimik, nag-o-overtime sa opisina, gumagawa ng reports na hindi parte ng tungkulin ko, nag-cross-reference ng acquisitions sa aktual na market value. Natuklasan ko ang sistematikong pattern ng overpayment sa acquired companies, nawawala ang sobra sa shell corporations. Si Ricardo Cruz ay hindi lang boss ko. Siya ang Chief Operating Officer ng Apex Investments, responsable sa mergers at acquisitions. Sa nakalipas na 3 taon, nag-orchestrate siya ng 14 acquisitions na umaabot sa 17 bilyon. At sigurado na akong hindi bababa sa 225 bilyon ang nawala sa pamamagitan ng fraudulent valuations at kickback schemes. May spreadsheets ako, bank records na legal kong nakuha, emails na careless niyang ipinadala mula sa company account, testimony mula sa whistleblower, sa isa sa acquired companies na pribadong nag-reach out sa akin. Lahat ng kailangan para sirain siya professionally at malamang ipadala sa kulungan. Ang kulang lang ay tamang timing para kumilos. Ang paghabol sa C-level executive ay nangangailangan ng perpektong timing at bakal na ebidensya. Masyadong maaga, babagsakin ka nila. Pero hintayin mong magkamali sila, maging overconfident, ipakita ang tunay na ugali publicly, at bigla mong magkakaroon ng leverage. Binigay sa akin ni Ricardo ang moment na yon. Bumuzz ulit ang phone ko. Text mula kay Natalie. Daniel, bumalik ka na. Nakakahiya to. Nagtatanong ang mga tao kung saan ka. Itinipa ko. Tanungin mo si Ricardo. Siya ang may sagot ngayong gabi. Agad ang sagot niya. Bata ka naman. Biro lang yon. Kita tayo sa opisina ni Marco Fernandez bukas ng umaga 7:00 a.m. May papers siya para pirmahan mo. Anong papers? Divorce papers. Dahil mabuti ang pag-aalaga ni Ricardo sa'yo,
Mukhang hindi mo na ako kailangan. Tumunog ang phone ko. Natalie ang tumatawag. Pinadala ko sa voicemail. Tumunog ulit. Voicemail. Tapo text. Daniel, sagutin mo ang phone. Pinatay ko ng tuluyan at naupo roon. Nanonood ng dumidilim na lawa habang gabi na. Buhay na ang lungsod sa gabi. Mga jogger sa path, magkasintahan, pamilya pa uwi mula sa museum. Normal na tao na may normal na buhay. Hindi alam na sumabog at muling nabuo ang buhay ko sa loob ng isang oras. Sa wakas, tumayo ako at sumakay ng tren patungong Quezon City. Ang bahay ni Tito ay simpleng 2 palapag sa tahimik na subdivision, yung tipong kilala ng mga kapitbahay at naglalaro pa ang mga bata sa kalye. Binuksan niya ang pinto bago ako makakatok. 2 beer na sa kamay. Mukha kang bangag, sabi niya, inabot ako ng bote. Mas masahol pa ang pakiramdam ko. Naupo kami sa back deck at ikinuwento ko lahat, hindi lang ang kagabi kundi ang buong 11 taon kay Natalie. Paano kami nagkakilala sa isang charity event? Siya sa non-profit, ako nagne-network para sa mas magandang career. Mukha siyang perpekto, ambisyosa, matalino, maganda. Nag-propose ako pagkatapos ng 6 na buwan dahil takot akong mawala siya sa iba. Red flag number 1, sabi ni Tito. Huwag magpakasal dahil natatakot kang mawala sila. Magpakasal dahil hindi mo na kayang mabuhay nang wala sila. May pagkakaiba yon. Tama siya. Ngayong malinaw na ang lahat dahil sa sakit, nakikita ko na ang relasyon namin ay itinayo sa takot at kompetisyon kaysa pag-ibig. Gusto ni Natalie ng successful na asawa na makapagbibigay ng lifestyle na hinahangad niya. Gusto ko ng trophy wife na magpapamukha sa akin na successful. Pareho kaming nakuha ang gusto, pero lumabas na wala sa amin ang talagang gusto yon. Anong gagawin mo? Tanong ni Tito pagkatapos ko. Sisirain ko ang buhay ni Ricardo Cruz, sabi ko simple, at hihiwalayan si Natalie ng may maximum prejudice. Yan ang kapatid ko. Nag-cheers kami ng beer. Kailangan mo ba ng tulong? Baka. Depende kung gaano kagulo to. Natulog ako ng mahimbing noong gabi na yon kaysa sa mga nakaraang buwan. Walang likot, walang gising ng 3:00 ng madaling araw dahil sa work anxiety. Matigas at walang panaginip na tulog sa guest room ni Tito. Ang tulog na dulot ng pagkakaroon na ng clarity sa sitwasyon. 6:30 ng umaga, nagising ang phone ko sa sunod-sunod na messages. 17 mula kay Natalie, 5 mula kay Ricardo, 3 mula kay Joanna Perez, kahit 1 mula sa assistant ng CEO, humihingi na tawagan ng opisina agad. Inignore ko lahat at nag-drive patungong opisina ni Marco sa Makati. Naghintay siya na may kape at makapal na folder. Handang-handang ang divorce papers, sabi ni Marco, inilabas ito sa conference table. No-fault state ang Pilipinas, pero may ebidensya ng infidelity. Pwede tayong mag-argue para sa favorable division of assets. Magkano ang usapan? Joint savings na P9 million. Ang bahay ay nasa P32 million ang value. Utang natin 21 million. 2 kotse, bayad na. 401k niya, 4.5 million. Sa akin, P12 million. Tumango si Marco, nagtatala. May prenup ba? Walang anak. Wala, salamat sa Diyos. Mas malinis yon. Tumingin siya sa akin. Dan, tanungin ko lang, sigurado ka ba? Minsan nagiging tanga ang tao kapag lasing. Baka nga, Marco. Nakaupo siya sa kandungan nito. Pinayagan niyang ipahiya ako sa harap ng 20 katapat na kasamahan. Hindi ito lasing na pagkakamali. To ang totoo niyang pagkatao. Sige, itinulak niya ang papers. Pirmahan dito, dito at dito. Ipapadala ko sa opisina niya ngayong hapon. Maximum impact, mabuti. Ngayon, sabihin mo tungkol kay Ricardo Cruz. Ginamit ko ang susunod na oras para ilatag ang lahat. Shell corporations, inflated acquisitions, kickback schemes. Nagtala si Marco, nagtatanong ng matatalim, at sa huli, nakangiti siya. Federal Securities Fraud to, sabi niya. Kulungan to. Gaano karami ang mapapatunayan mo? Lahat. May documents, emails, bank records, at may witness na handang mag-testify. Kaya kailangan nating pumunta sa SEC at NBI ng sabay. Pero Dan, kailangan mong maintindihan. Kapag ginawa mo to, walang balik na. Tinatapos mo ang career ni Ricardo at posibleng ipakulong siya.
Maaaring madamay pa ang Apex Investments sa iskandalo. Mawawalan ka ng trabaho. Naisip ko na halos buong gabi ko na isinip. At napagtanto ko ang mahalaga. Wala akong pakialam. Ang trabaho na nag-define ng adult life ko biglang naging walang saysay. Ano ang silbi ng tagumpay kung nawawala ang dignidad mo? Gawin mo, sabi ko. Ngayon na. Ano naman si Natalie? Ano siya? Ginawa niya ang choice niya. Parang sa queue. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Si Natalie, magulo ang buhok, suot pa rin ang damit kagabi, magulo ang makeup na parang umiyak. Sa likod niya, humihingi ng paumanhin ang sekretarya ni Marco. Pasensya, Attorney Foster. Bigla siyang dumaan. Okay lang, Angela. Pinaypay ni Marco na lumabas at isara ang pinto. Tinitigan ako ni Natalie na halo ng galit at desperasyon. Daniel, anong problema mo? Hindi mo sinasagot ang phone. Nawala ka buong gabi at ngayon nalaman ko nagfa-file ka ng divorce. Umupo ka, Natalie, sabi ni Marco professionally. May papers ako para suriin mo. Ayaw kong umupo. Humarap siya sa akin. Daniel, kausapin mo ako. Kaya pa natin to. Wala nang kayang ayusin, sabi ko calmly. Pinahiya mo ako publicly. Pinili mo si Ricardo Cruz kaysa sa kasal natin. Ngayon, mamuhay ka na sa choice na, yon. Biro lang yon. Lasing si Ricardo. Lasing din ako. Walang ibig sabihin, bakit hindi ka bumaba sa kandungan niya? Bakit hindi mo sinabi na itigil niya nang itapon niya ang panty mo sa akin? Bakit hindi mo ako ipinagtanggol sa harap ng lahat? Walang sagot siya. Or meron, pero hindi masabi ng malakas dahil nag-enjoy siya. Nag-enjoy na maging sentro ng atensyon. Nag-enjoy na may makapangyarihang lalaki na nag-aagawan sa kanya. Nag-enjoy na magkaroon ng kapangyarihan sa akin. Nagkamali ako, sabi niya sa wakas. Umiiyak na. Nagkakamali ang tao, Daniel. Dapat patawarin mo ako. Dapat ko kayong patawarin? Tumawa ako. Natalie, hindi ka man lang nag-sorry. Sinabi mo pa akong bata. Nag-excuse ka, sinisi mo ang alak, pero hindi mo man lang inamin na mali ang ginawa mo. Inilabas ni Marco ang papers. Jing. Morales, divorce papers too. Pwede mong suriin sa sarili mong abogado, pero straightforward ang terms. Assets divided ayon sa batas ng Pilipinas, humigit kumulang 50-50. Walang alimony si Ginoong Morales at hindi rin dapat ikaw dahil pareho kayong kumikita ng malaki. Kinuha ni Natalie ang papers, mabilis na binasa. Namula hanggang maputla ang mukha niya. Kinukuha mo ang kalahati ng lahat pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo. Sinusuportahan ko ang career mo. Nagtrabaho ako para sa'yo. Pinaganda kita sa company events. At binayaran ko ang MBA mo, sabi ko. Sinusuportahan kita sa 3 job change. Binilhan kita ng BMW noong 1 taon. Pantay na tayo, baliw to. Itinapon niya ang papers. Hindi ako pipirma ng kahit ano. Karapatan mo yon, sabi ni Marco. Pero magpapatuloy ang divorce kahit paano. Hindi kailangan ng mutual consent sa Pilipinas. Mas madali at mura lang to para sa lahat. Tiningnan ako ni Natalie na may tunay na emosyon sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya. Daniel, pakiusap huwag mong gawin to. Mahal kita. Hindi. Mahal mo ang kinakatawan ko. Ang successful na asawa, magandang bahay, komportabling buhay, pero hindi mo ako mahal. Kung mahal mo ako, hindi mo gagawin ang ginawa mo kagabi. Tumayo siya sandali, kinuha ang papers at lumabas ng walang salita. Mabuti yon, sabi ni Marco dryly. Mas mabuti pa sa inaasahan. Akala ko lalaban siya ng husto. Oh, lalaban siya. Bigyan mo siya ng ilang oras para iproseso at tawagan ang abogado niya. Doon magsisimula ang tunay na laban. Tiningnan niya ang relo. Ngayon, pag-usapan natin ang meeting mo sa SEC. May dating kaklase ako sa law school na nasa enforcement division nila. Hinihintay niya ang tawag natin. Pagsapit ng tanghali, nakaupo ako sa Federal Building sa Quezon City. Inilatag ang kaso laban kay Ricardo Cruz sa 2 SEC investigator at isang NBI agent. Makinig sila ng mabuti, nagtatanong ng detalyado, at sa pagtatapos ng 3 oras na meeting, hiniling nila ang kopya ng lahat ng dokumentasyon ko. Ginoong Morales, sabi ng lead SEC investigator, seryoso to. Kung totoo ang sinasabi mo, multiple felonies to. Securities fraud, wire fraud,
posibleng money laundering. Pero babala ko, ang paghabol sa C-level executive sa malaking firm ay magiging magulo. Susugod sila sa credibility mo. Hihigupin nila ang personal life mo. Handa ka ba? Sumabog ang personal life ko kagabi, sabi ko. Hindi na sila makakasakit pa kaysa sa nararamdaman ko na. Lumapit ang NBI agent, babaeng nagngangalang Sarah Chua, mukhang bata pero may authority. May isa pang dapat mong malaman. Tinitingnan na namin ang Apex Investments sa loob ng 6 na buwan. Anonymous tip tungkol sa irregularidad sa M&A division, pero kulang ang ebidensya para kumilos. Ang dala mo pwedeng maging break namin. Nagulat ako. May iba pang nag-report sa kanila. Hindi ko masabi kung sino, pero maganda ang timing mo. Napakaganda. Ngumiti siya ng kaunti. Parang may gustong maging overconfident si Ricardo Cruz at magkamali. Naisip ko si Joanna Perez, ang CFO na tumingin sa akin na may pag-aalala kagabi. Naisip ko kung paano siya naipasa sa promotion ng 2 beses nang itaas si Ricardo. Nagtaka kung siya ang nagtip sa mga awtoridad, naghintay na magbitin si Ricardo sa sariling bitag. Gaano katagal bago kayo kumilos? Tanong ko. Depende kung gaano kabilis namin ma-verify ang info mo, sabi ng SEC investigator. Maaaring linggo, buwan. Samantala, kailangan mong kumilos ng normal sa trabaho. Huwag baguhin ang behavior. Huwag magbigay ng hint na nakipag-usap ka sa amin. Kaya mo ba? Kaya ko. Pero lumabas na hindi na kailangan. Pagbalik ko sa kotse, may voicemail mula sa HR Director ng Apex Investments na humihingi na pumunta agad sa opisina para sa meeting. Formal at maikli ang tono at alam ko kung ano ang ibig sabihin. Sinusubukan ni Ricardo na tanggalin ako bago ko siya sirain. Nag-drive ako sa opisina at sumakay sa elevator patungong executive floor. Ang HR Director, Patricia Lopez, naghihintay na may security guard at karton na may laman ng desk ko. Daniel, pasok ka, sabi niya. Sympathetic ang boses pero halatang sanay na sa ganito. Pumasok ako sa conference room kung saan 16 oras lang ang nakalipas, ipinahiya ako ni Ricardo. Wala siya roon ngayon. Wala rin ibang executive maliban kay Patricia. Daniel, dahil sa recent behavioral issues at concerns sa judgment mo, inilalagay ka namin sa administrative leave effective immediately, sabi ni Patricia, inilabas ang papers. Magpapatuloy ang sweldo mo sa loob ng 30 araw habang iniimbestigahan namin ang allegations ng workplace misconduct. Anong allegations? Hindi ko pwedeng i-discuss ang specifics, pero ang behavior mo kagabi sa event ay nagtaas ng seryosong concern sa professional conduct mo. Halos matawa ako. Tinanggal nila ako dahil napahiya ako, dahil biktima ako ng public mockery ni Ricardo. Sobrang absurd na hindi na ako magagalit. Hulaan ko, sabi ko, si Ricardo Cruz ang nag-file ng complaint laban sa akin. Hindi ko pwedeng i-discuss kung sino ang nag-file, pero kailangan mong pirmahan to acknowledging the administrative leave at ibalik ang building access card. Pumirma ako nang hindi binabasa, kinuha ang box ng gamit, ibinalik ang access card at lumabas ng Apex Investments na sa tingin ko ay huli na. Inihatid ako ng security guard sa kotse na parang kriminal. Pinanood ako ng mga kasamahan ko sa loob ng 6 na taon mula sa bintana. Siguro nagtataka kung ano ang ginawa ko para magkaroon ng ganitong escort. Inilagay ko ang box sa trunk, umupo sa driver's seat, at nanatili sandali para iproseso. Tinawagan ko si Marco Foster. Tinanggal nila ako, sabi ko nang sinagot niya. Actually, administrative leave yan, iba yon, at isa ring pinakamangmang na ginawa nila. Bakit? Dahil ngayon, may retaliation claims ka pa sa lahat. Nag-report ka ng financial irregularities at tinanggal ka nila sa building. Textbook retaliation. Yan at magkakahalaga yan ng milyon sa kanila. Tumawa ako. Hindi ko mapigilan. Sa loob ng 16 oras, nawala ang asawa ko, trabaho ko, at mukhang pag-iisip ko dahil tumatawa ako sa parking garage na parang sira ulo. Dan, okay ka lang ba? Magaling ako, Marco. Talagang magaling. Tawagan mo ang SEC at sabihin na tinanggal ni Ricardo Cruz ang whistleblower. Tingnan natin kung magugustuhan nila yon.
Binaba ko at nag-drive pabalik sa bahay ni Tito kung saan ginugol ko ang hapon na nakahiga sa sofa, nakatitig sa kisame, nagtataka kung paano gumuho ng ganito ang buhay ko at bakit pakiramdam ko malaya. Ang susunod na 6 na linggo ay blur ng legal meetings, depositions at panonood sa dating buhay ko na nawawasak mula sa malayo. Nag-hire si Natalie ng agresibong divorce lawyer na agad na sumalakay sa lahat ng pag-aari ko. Bahay, kotse, kalahati ng retirement fund, kahit ang relo ng lolo ko na nasa pamilya namin sa 3 henerasyon. Scorched earth siya, paliwanag ni Marco sa isa sa marathon strategy sessions namin. Classic post-infidelity guilt na naging aggression. Hindi niya maamin na mali siya, kaya pinapatunayan niyang siya ang kontrabida. Samantala, mabilis ang pag-usad ng investigasyon ng SEC at NBI kay Ricardo Cruz kaysa inaasahan. Sa loob ng 3 linggo, na-freeze ang assets ng Apex Investments at naglabas ng subpoenas kay Ricardo, sa CFO at 6 pang executive. Sumabog ang balita sa Philippine Star isang Martes ng umaga. Major financial firm under federal investigation for fraud. Nakaupo ako sa kusina ni Tito nang makita ko ang article, umiinom ng kape, binabasa ang pagkawasak ng dating employer ko. Hindi binanggit ang pangalan ko bilang whistleblower, pero detalyado ang allegations ng systematic fraud sa Mergers at Acquisitions Division mula 3 taon na ang nakalipas. Tinatayang 225 bilyon ang nawala sa investors. Agad tumunog ang phone ko. Dating kasamahan na gustong malaman kung ano ang alam ko. Mga reporter na humihingi ng comment. Kahit si Natalie tumawag, panicked ang boses. Daniel, ikaw ba ang gumawa nito? Ikaw ba ang nag-report kay Ricardo sa gobyerno? Nag-report ako ng kriminal na aktibidad, Natalie, tulad ng gagawin ng sinumang may prinsipyo. Alam mo ba kung ano ang gagawin nito sa assets natin? Bumagsak ang Apex Investments. Walang halaga na ang stock options mo. Mawawala ang lahat sa divorce. Nawala na sa akin ang lahat ng mahalaga. Sabihin ko, pera lang ang pera. Binaba niya sa akin. Nagbago pa ang takbo ng divorce nang matuklasan ng abogado ni Natalie na nag-withdraw ako ng 4.5 milyon mula sa joint savings isang araw pagkatapos ng party. Sa totoo lang, inilipat ko sa separate account para hindi niya maubos sa divorce, pero ginawa itong hiding assets ng lawyer niya. Ang kliyente mo ay nag-e-engage sa financial malfeasance, sabi ng abogado ni Natalie, isang shark na nagngangalang Douglas Reyes, sa isang mainit na meeting. Sinadya niyang pahirapan ang asawa niya. Pinrotektahan ng kliyente ko ang marital assets mula sa pagkaubos kontra ni Marco. Lalo na't gumagastos si Jeanine Morales ng humigit kumulang 150,000 kada linggo sa personal expenses mula nang maghiwalay, designer clothes, spa, dinner sa mamahaling restaurant, lahat charged sa joint credit cards. Balita yun sa akin. Tiningnan ko ang statements na inilabas ni Marco. Nag-shopping spree si Natalie sa nakaraang buwan. Bumili ng bagong Gucci bag, 3 pares ng Louis Vuitton shoes, nagpa-botox, habang nagpapanggap na mahirap. Ang kliyente ko ay nakikipag-cope sa sobrang stressful na sitwasyon. Karapatan niyang mapanatili ang lifestyle. Ang lifestyle niya ay pinunduhan ng income ng kliyente ko. Binato ni Marco. Income na wala na siya dahil sa retaliatory termination ng kumpanya na pinamumunuan ng affair partner niya. Nagkatinginan kami sa conference table habang nakaupo si Natalie na mukhang gustong mawala. Ang tunay na sumabog nang arestuhin si Ricardo Cruz. Dumating ang federal agent sa mansion niya sa Forbes Park 6:00 ng umaga isang Huwebes at hinatid siya palabas na nakaposas habang kinukunan mula sa itaas ng news helicopters. Ang charges? Securities fraud, wire fraud, conspiracy, at money laundering. Maximum sentence, 30 taon sa federal prison. Ang mugshot niya ay nasa balita lahat pagsapit ng tanghali. At sa gabi, dumating si Natalie sa bahay ni Tito na mukhang hindi natulog ng maraming araw. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya nang sagutin ni Tito ang pinto. Ayaw niyang makita ka, sabi ni Tito, sisimulan ng isara ang pinto. Okay lang, sigaw ko mula sa loob. Papasukin mo. Pumasok si Natalie sa living room kung saan nanonood ako ng news coverage ng pag-aresto kay Ricardo. Naupo siya sa kabilang dulo ng sofa. May distansya.
Pasensya na, sabi niya sa wakas. Sa lahat. Tama ka tungkol kay Ricardo. Sa akin, sa lahat. Okay, anong gusto mong sabihin ko, Natalie? Napatawarin kita? Na maayos pa natin? Hindi yon mangyayari, alam ko. Gusto ko lang malaman mo na naiintindihan ko na kung ano ang sinira ko, kung ano ang itinapon ko. Pinunasan niya ang mata. Tinawagan ako ng abogado ni Ricardo ngayon. Gusto nila akong mag-testify na kasama niya ako sa gabi ng ilang alleged meetings sa co-conspirators. Gusto nila akong magbigay ng alibi. Gagawin mo ba? Hindi ko alam. Kung tatanggi ako, pwedeng isubwena ako. Kung magsisinungaling ako, pwedeng makulong ako sa perjury. Tumawa siya ng mapait. Talagang sinira ko. No? Oo, sinira mo. Naupo kami sa katahimikan sandali, nanonood ng replay ng pag-aresto kay Ricardo sa ikalimang beses sa oras na iyon. Papasok na sa foreclosure ang bahay, sabi niya tahimik. Hindi ko na kaya ang mortgage sa sarili ko at hindi magre-refinance ang bank dahil sa uncertainty. Hindi na yung problema ko. Alam ko. Naisip ko lang dapat mong malaman. Tumayo siya, babalik ako sa probinsya. Sabi ng parents ko, pwede akong tumira sa kanila habang nag-iisip ako. Magsisimula ulit sa lugar na walang nakakaalam ng gulo na to. Good luck sa yon. Lumakad siya sa pinto, tapos lumingon ulit. Sa lahat ng halaga, Daniel, mas deserve mo kaysa sa akin. Sana makahanap ka ng taong pahalagahan kung gaano kabuti ang lalaki mo. Pagkaalis niya, lumapit si Tito at naupo sa tabi ko. Okay ka lang ba? Oo. Sa tingin ko sa wakas okay na ako. Natapos ang divorce 3 buwan pagkatapos. Nakuha ni Natalie ang kalahati ng natira pagkatapos bumagsak ang Apex Investments. Nakuha ko ang kalayaan ko at settlement mula sa insurance carrier ng Apex para sa wrongful termination, 60 million plus attorney's fees. Nag-plead guilty si Ricardo Cruz para maiwasan ang trial at nakuha ang 15 taon sa federal prison. Naghiwalay ang misis niya. Ayaw na ng mga anak niyang sagutin ang tawag niya. Ang mansion niya sa Forbes Park ay inagaw at in-auction para bayaran ang restitution sa mga naagrabyadong investors. Tungkol naman sa akin, kinuha ko ang settlement money at nagsimula ng sariling financial consulting firm na specialized sa forensic accounting at fraud detection. Lumalabas na ang pagsira sa criminal empire ng boss mo ay magandang credentials. Sa loob ng 6 na buwan, sobra na ang clients kaysa sa kaya kong asikasuhin. Nakaupo ako ngayon sa bagong opisina ko, nakatingin sa Pasig River. Iniisip ang gabing yon sa party, ang 50 pesos at panty, kung paano akala ni Ricardo Cruz na sinira niya ako sa isang public humiliation. Mali siya. Hindi niya ako sinira. Nilaya niya ako. Nilaya mula sa pekeng kasal, toxic na trabaho, at ilusyon na may saysay ang tagumpay kung nakompromiso ang integridad mo. Naka-frame ang 50 pesos sa dingding ko ngayon. Paalala na minsan, ang pinakamasama mong pangyayari ay ang pinakamabuti. Minsan kailangan mong mawala ang lahat para malaman kung sino ka talaga. At minsan, ang lalaking sumubok magbayad ng 50 pesos para sa dignidad mo ay siyang magbabayad ng lahat ng meron siya. Narinig ko sinubukan ni Ricardo na tawagan ako mula sa kulungan noong nakaraang buwan. Nag-iwan ng message sa assistant ko na gusto raw mag-sorry. Tinanggal ko nang hindi pinapakinggan. May mga taong hindi deserve ng tawad mo. Deserve lang nila ang bunga ng pinili nila. Nagpapadala si Natalie ng Christmas card taon-taon mula sa probinsya. Hindi ko binubuksan. At ako, mas mabuti ang lagay ko kaysa sa kailanman sa Apex Investments. Nabalik ko ang dignidad ko, integridad ko, at negosyo na nakakatulong sa iba na ilantad ang fraud bago ito sirain sila. Mas mahalaga yon kaysa sa anumang halaga na maiaalok ni Ricardo Cruz. Kahit 50 pesos lang yon.